Hello church and attendees. Re-record ko ngayon, November 28, ang part 3 ng series na Spiritual Gifts. Patungkol po doon sa lesson 4, yung sino yung mga Bible characters na I suspect ang gift nila ay gift of ministry. So, nung nakaraan po ang pinag-aralan na ay si Luke. And before kay Luke, si Martha. So, ngayon po, didiscuss ko ang ikatlo na character, si Stephanas, kasama na rin ang kanyang family, na na-mention ni Apostle Paul sa una niyang sulat sa mga Corinthians. At ibibigay ko sa inyo ang mga ebidensya kung bakit kumbinsido ako na yun ang gift niya. And i-wrap up natin itong part 4 pagkatapos nitong kay Stephanas. And i-discuss ko sa inyo kung ano ang expectation na gagawin or do kapag ang gift mo is ministry. Simulan natin ito sa pananalangin. Dakilang Diyos Ama, patnubayan niyo po ang pagtalakay na ito. Pangunahan niyo po ako at bigyan niyo po ng karunungan ang pag-iisip ko at ang puso at ang bibig upang ito po ay makapagpalakas sa church at sa mga attendees. Gabayan niyo rin po sana ang bawat tagapakinig sa pagsuri nila ng kanilang sarili kung ano po ang ibinigay ninyong gift sa bawat isa. At sana sa lalong madaling panahon ay ma-develop po ito at magamit ito para sa ikatatatag ng Eklesiya. At sana po Panginoon ay pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito at ang bawat isa sa ngalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas sa amin. Okay, so ang reference natin kay Stephanas ay makikita in 1 Corinthians chapter 16. So bakit ang gift ni Stephanas is possibly ministry? Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 16 muna. At ang pag-aaralan natin dito, lalong-lalo na dito sa verse 15 hanggang verse 18. Basahin ko ang verse 15 to 18 ng 1 Corinthians 16. I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints, that ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us and laboureth. I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which is lacking on your part they have supplied. For they have refreshed my spirit and yours. Therefore acknowledge ye them that are such. So nabanggit dito ni Apostle ang sulat niya, si Stephanas kasama ni Fortunatus and ni Achaicus. So apparently, itong tatlong ito ng mga taga-Corinth church, because sabi dito sa verse 15, first fruit si Stephanas sa Achaia. At ang main church sa Achaia region ay ang Corinth. So, kung si Stephanas taga Corinth, kasama niya si Fortunatus and si Achaicus. At itong tatlong ito pumunta kay Paul, sabi sa verse 17. So, dala-dala nitong tatlong ito ay ang paglilingkod na nila sa apostle and missionary na si Paul. Kaya nabanggit niya dito na verse 17, masaya ako sa pagdating ni Stephanas, Fortunatus, and Achaicus. At ito pong tatlong ito, lahat po ito lalaki. And yung hindi na magagawa ng church as a whole, sila na lang ang gumawa in behalf of the church. Kaya, for that which is lacking on your part, they have supplied. So, hindi ibig sabihin po nito yung ibang church walang pakialam kay Paul, kay missionary Paul. Hindi po. Yung hindi nila kayang gawin as a whole, yung tatlo ang gumawa. So, familiar na familiar si Paul sa ganito because kung maalala ninyo,
before sila sinend ng Antioch Church in Syria, si Paul din ang gumawa plus si Barnabas ng pagdala ng mga pangangailangan o mga relief para sa mga kapatiran sa Judea nung nagkaroon ng tagutom. So noon, ganito lang talaga ang paraan. So ibang-iba po ngayon, marami na pong paraan para makapagpadala ng tulong. Kung hindi ka available physically, pwede mo pa rin itong magawa na magpadala ng tulong. Financially, and kahit pa man, bagay-bagay. So, ang logistics ngayon ay global na. So, pwede mo na siyang ipadala, hindi lang domestic, kundi international. So, may pangangailangan ang isang kapatid na nasa isang lugar, kayang-kaya na gawin. Kung hindi man siya, hindi ka able na ikaw mismo ang magdala, may courier naman yan. So, sila ang magdadala at mag-deliver noon. Kung financial man, mas lalong madali. Kasi nga, mayroon ng mga wire transfer na tinatawag or electronic transfer. GCash, Shopee Pay, Maya, and sa international PayPal, ganyan. Marami pong paraan. So, ang point ko is, kung noon nagagawa, lalo pa ngayon. Ang kailangan lang talaga ay yung nag-iisip. Yung paglilingkod mo, kailangan isinasa puso mo para maiisip mo. Kasi kung hindi mo isa sa puso yun, paano yun lalabas sa bibig kung wala sa puso? Sabi ni Jesus. Paano yun lalabas sa bibig at gawa kung wala sa isip? So, ang main issue na po sa church ay hindi na po yung kakayahan, kundi yung thoughtfulness. And hanggat hindi ina-address ng mga mananampalataya yan, yung pagiging thoughtless, makakalimutin, hindi man lamang nag-iisip para sa kapakanan ng iba. So lagi na lang siya gusto iisipin, lagi na lang siyang susuplayan ng pangangailangan, pero never na siya ang maging giver. So lagi na lang nasa receiving end, pero hindi siya giver, hindi siya ang nagbibigay doon sa nangangailangan. So, dahil sa ang focus natin si Stephanas, bagamat nabanggit itong dalawa, so balikan natin yung verse 15. So, ito po ngayon ang mga ebidensya na ang gift niya ay ministry. Number 1, dito tayo sa verse 15. Ang sabi po dito po tungkol kay Stephanas at sa kanyang family, they have addicted themselves to the ministry of the saints. So ginamit dyan ng ministry. At yan ang gift na pinag-aaralan natin ngayon in the past 2 sessions or meetings. So itong they have addicted, nagmula lang po ito sa isang Greek word. So yung word na yon ay verb, so action word siya, and ginamit siya as imperative. No, not imperative. Ginamit po siya, let me check. So, oris siya, oris indicative siya. Pero ang pinagmulan po nito na Greek word ay sa Greek, ang pag-pronounce is tasso, verb siya. Na ang ibig sabihin po ay sila, inarrange nila ang sarili nila. They, plural. So ibig sabihin nito, kasama ni Stephanas, yung kanyang misis at mga anak. Hindi natin alam kung ilan ang number ng mga anak dito, pero they, ibig sabihin as a family. So, the house, ang tinutukoy dito na they, the house of Stephanas. So, 2 or more ito. Kung ang basehan natin is the plural form. So, 2 or more, ang ibig sabihin na they have addicted, hindi po yung naging addict sila sa paglilingkod. No.
Maiisip mo yan kung ang pagbabasehan mo lang English verb or English word. Pero dahil sa merong Greek, inaaral natin yung Greek before tayo mag-conclude kung anong meaning nito sa English. So ang ibig sabihin nito, si Stephanas at ang kanyang sambahayan, inayos nila, inappoint nila ang sarili nila para paglingkuran ng mga banal. So, ang first receiving end nito agad yung church kung saan nandun sila. And maliban doon, since nag-visit si Stephanas kay Paul, si Paul din. At marami pang iba na hindi pinangalanan o nabanggit. So, again, hindi ito naging addict sila na maglingkod. Kundi ang ibig sabihin nito, voluntary, kusa sila na nagdesisyon na paglingkuran ang mga kapatiran. So, sila mismo po. Sabi nga ni Teacher Josh nung isang Wednesday, yung tinapos nyo yung Sonergos, dapat hindi naghihintay na lagi na lang sasabihan. So, ito ang isang ebidensya na bilang isang mananampalataya, isa ka man, mag-isa ka man, o bilang isang pamilya, pwede kayong magkusa, magdesisyon kung anong gagawin ninyo na mapapabuti ang kapakanan ng church. Yun ang unang ebidensya ko sa inyo. Sila, inayos nila ang sarili nila, ang buhay nila para sa iba. Para yung pangangailangan ng iba, ma-attendan nila. Ma-attendan nila. Okay? So I hope na-plansya natin dito na ang addicted dito hindi po naging addict yung lagi na lang yun ang ginagawa, hindi na mapakali kung wala iyon. So ibig sabihin lang sila ang nagtalaga sa sarili nila. So minsan yan ang issue sa church na naghihintay lang ako. Tinalakay yan ni Teacher Josh, naghihintay lang ako kung sabihan, ready naman ako. Pero pinapakita ko nga sa inyo yung ebidensya dito. Individual man o family, sila ay, walang nagsabi sa kanila na gagawin nila ito. Sila. active verb So sila ang nag-ayos sa ayos sa sarili nila para ibigay o gawin kung anong pangangailangan ng iba. So, napaka opposite ng mga selfish na tao. Lagi na lang isip ay sarili. Ngayon, dahil sa plural na ito, may isip natin, ang minimum po na may isip natin dito, isa lang sa kanila ang may gift of ministry. At the head of the house na pinangalanan ni Paul, si Stephanas, most likely siya yung may gift. So, sinabi ko minimum kasi pwedeng pati yung misis ni Stephanas, gift din is ministry, and pati yung mga anak. So, minimum is isa lang si Stephanas, assuming, maximum is lahat sila mag-anak. Ministry. Kaya, kung nag-meeting sila sa family, halimbawa, lahat sila, gift of ministry, madali para sa kanila mag-agree. Because, yung puso nila na gift of ministry ang nandun, tapos nagkasundo na ano kaya tayo na mismo ang magkusa, mag-volunteer tayo. So, yung pangangailangan, pagsikapan natin na magawa natin para sa iba. So, sasabihin nung may gift of ministry, oo, maganda yon, tama yon. Agree ako dyan. Amen, amen, amen. So, biruin niyo yun kung pati yung misis ni Stephanas ganun din yung gift, pati yung mga anak. Grabe. Kaya nangingibabaw si Stephanas. Kaya hindi makakalimutan ni Paul. Kaya
kahit wala na si Paul, nasusulat pa rin yung pangalan at mga ginawa ni Stephanas at ng kanyang family. So, ulitin ko, yun ang prominenteng ebidensya dito. So, hindi naman sila magkukusa na gawin ito, mag-minister, tumulong sa kapatiran kung hindi ito kalakasan ni Stephanas, at least ni Stephanas. Kaya all the more kung misis niya ganun din, malamarta yan. And then kung may anak, so matindi po. Now, also, banggitin natin itong verse 16. So, kaya siya sumulat si Paul sa church kasi ipinapakiusap niya sa church. Sabi sa 15, I beseech you. So, ipinapakiusap niya, kapatiran, kayo, verse 16, mag-submit kayo. Submit yourselves unto such. Ano yung tinutukoy niya ditong such? Yung ginawa o mga ginawa ni Stephanas. They have addicted themselves to the ministry of the saints. So, bakit sasabihan ni Apostle Paul yung church na magpasakop kayo kay Stephanas? So, itong submit yourselves unto, nagmula ito sa isa lang na salitang Griego, sa English, 3 siya, no? At yung pinagmulan po niya na Griego, compound word, yung hupotaso. So, yung root niya na taso, nandun sa verse 15 kanina na they have addicted. Nilagyan lang siya ng preposition na hupo, ibig sabihin ilalim. So, ibig sabihin, sinasabihan ni Paul, yung church, brethren, ilagay ninyo ang sarili ninyo sa ilalim ni Stephanas. Or, another is, magpasailalim kayo kay Stephanas. No, mabuting tao ba si Stephanas? Of course, sabi dito. Kasi si Stephanas, isinaayos niya ang sarili niya, ang family niya, isinaayos niya sa paglilingkod, naging minister ng mga saints. So, yung lalaking nagsaayos ng sarili, ngayon, sinasabihan na niya ni Paul yung church, kayo rin, isaayos niyo rin ang sarili ninyo. Pero hindi sa harap, sa likod ni Stephanas, kundi sa ilalim ni Stephanas. At maliban kay Stephanas, sabi niya, sa bawat isa, to everyone that helpeth with us and laboreth. So itong that helpeth with us, nandyan po ang pagiging synergos. At yung mga laborers. So ang tinutukoy niya dito, everyone that helpeth with us, kasama si Paul at ang mga synergos niya. So kaya minsan nabanggit din niya ni Teacher Josh ng synergos preachers. So 5 years ago, natalakay ko na ito, na dinaanan ko na yun, na ang synergos sa Bible ay laging nagpipreach o nagtiteach. Minimum is witness. At yung pagpapagal, ibig sabihin, involved is yung pagpapagal, laboring in the word and doctrine. So, bakit nabanggit ni Apostle Paul sa verse 16 yung pagpapasailalim? At kapantay o kasamahan ni Stephanas dito, sina Paul at ang ibang mga synergos niya ng mga preachers and teachers of God's Word. So, may isip natin dito na most probably si Stephanas was a pastor of the church. Kasi tingnan ninyo, kung pastor nga siya, minister siya, ng verse 15, minister siya, and naglilingkod siya sa mga kapatiran, kasama niya ang family niya, hindi ibig sabihin assistant pastor yung misis. Kaya sasabihan talaga ni Paul, yung church, magpasakop kayo sa kanya. Kasi sabi niya sa Hebrews 13:17, obey them that have the rule over you and submit yourselves.
So, ang namumuno, kailangan magpapasakop tayo sa namumuno. Kung siya ay matapat sa Panginoon na naglilingkod sa katawan ni Jesucristo, ang church, dapat magpasakop. Dahil sa maganda ang nakita ni Paul kay Stephanas, naging bunga niya, na-disciple niya, nagpatuloy, iningatan ang mga turo ni Apostle Paul. And kung naging pastor siya, pinagsasabihan niya ang church, "Church, pabalik dyan si Stephanas, galing dito sa akin, magpasakop kayo sa kanya at sa iba pa na mga nagpapagal na mga lingkod ng Diyos." You see? Common sa church na hindi lang isa ang namumuno. Hindi lang isa ang kailangan magpasakop tayo sa kanya. So, ito ang another evidence na kung pastor siya, given na pastor siya, pero hindi niya gift ang any work of mouth, like gift of prophecy and gift of teaching or exhortation, kundi work of hands because of the gift of ministry. You see? So, pastor siya, pero ang gift niya ministry, ang kalakasan niya is maglingkod. Okay? So, ibig sabihin, si Paul, sinabihan niya ang church, isaayos ninyo ang mga buhay ninyo sa ilalim ng lalaking nagsaayos ng kanyang sarili upang paglingkuran kayo. You see? Let all things be done orderly. Lahat. Walang exemption. Ulitin ko ito, wala po sa atin dapat sa church na mayroong VIP or mga privileges. So dapat po lahat tayo nagsasaayos ng ating mga sarili. Kasama po dyan ang oras. Kasama po dyan ang ating mga pananalita at patotoo. Wala po sa atin is porket matanda ka na, matagal ka na sa church, special treatment. No, walang ganyan. Tingnan nyo dito, Corinthians, lahat kailangan nagsasaayos. Whether you are the pastor, the teacher, the ruler, the leader, or the member. Isaayos ng namumuno, paglingkuran mo ang church. So, namumuno. Ano ang sineset na good example ni Stephanas? Whether or not ang gift mo is ministry, mag-minister to the saints. Kaya ang may gift of ministry, hindi lang yan mag-minister in the word. Whatever is iisipin niyang kulang sa brethren, gagawin niya yan. So, December, ano ba ang iisipin mo pag December? Meron tayong godly tradition of year-end fellowship. And godly ang practice natin of giving. And maliban doon sa exchanging ng gifts, ay we practice giving gifts sa bawat isa. So, timely para practicing ang gift of ministry, gift of giving, etc. Kung talagang pastor si Stephanas ng Corinth Church, ito ang proof na kahit ang gift mo is ministry, you can be a pastor. You can be a leader of a church and you will be effective. So men, i-consider ninyo na sana nakita ninyo biblical evidence of a man of God whose gift is ministry. So nakikita ko ang sarili ko kay Stephanas. My gift is a work of hands, not a work of mouth. So nandyan sa akin yung hiya magsalita, kaya lang na-develop na lang yon dahil sa nasa harap ko ang duty ko before the Lord. Pero kung papipiliin mo ako sa dalawa, work of mouth or work of hands, pipiliin ko yung hands.
So, naalala ninyo yung unang mga lesson, strength. So, ikaw talaga ang makakatuklas niyan. Ikaw ang nakakaalam kung ano ang mas kalakasan mo, yung bibig o pananalita o kaya yung mga kamay. So, going sa verse 17 naman, nabanggit ko na kanina ito. So, kasamahan ni Stephanas, ito si Fortunatus plus yung isa si Achaicus. So, ito pong ikalawang ebidensya na gift of ministry kasi yung paglilingkod ni Apostle Paul ay ni Stephanas ay nag-exceed hindi lang internally sa eklesiya kung saan miyembro siya o pinamumunuan niya, kundi outside pa. So nakarating pa po kay Apostle Paul. And ang my gift of ministry, kapag dinevelop and practice niya o ginagawa niya ito, dinudo niya ito, may naidudulot itong kasiyahan sa nakatanggap ng kanyang paglilingkod. Verse 18, sabi ni Paul, sila, si Stephanas, Fortunatus, Achaicus, na-refresh nila ako. At alam ko rin na refreshment din sila sa inyo, church. Kaya sabi niya, therefore, acknowledge ye them that are such. So, kilalanin ninyo sila. Kaya kung talagang si Stephanas pastor, dapat talaga i-acknowledge, kilalanin, dapat talaga magpasakop, that they may do that he, si Stephanas, may do it with joy, sabi nga ni Paul, Hebrews 13:17. Kaya kapag hindi nagpapasakop, minamaliit yung namumuno, hindi siya nagiging masaya, magalak. And i-mention ko yan, church. Pinagpapagalan kayo sa pagtuturo, tapos binabaliwala mo. So, hindi nagiging masaya sa end ng minister ng Word of God. Maabot na sa punto na nauulit na yung series kasi hindi kayo nagre-respond. So, nabanggit ko yan, second time yan, ang Sunergos tinalakay sa church. Of course, may mga iba na wala nung una, pero the point is, bakit kailangan mangyari yan maulit? Because walang nag-respond sa una. You see? So, nakakalungkot sa part ng body ni Christ. Dahil nga kasi sa ayaw natin magbago. Samantalang ang model na pinapakita sa inyo ng Panginoon ay nagbabago. Minomodify ang sarili, ina-arrange, isinasaayos ang sarili para magawa yung kalooban ng Panginoon. So, kaya minsan, dumarating sa punto na alam niya na yung Word of God, turo, kaya parang wala na sa inyong impact, wala na sa inyong blow. Parang hangin na hindi nyo na maramdaman. Kaya mag-ingat ka niyan, Kristiyano, sa mga dati nang alam na yung aral, kaya nagiging boring o kung ano pa man, pakiramdam. So, ingatan ang sarili. So, ito po na dalawang ebidensya, ulitin ko una, yung isinaayos nila ang sarili nila. Kung si Stephanas lang ang may gift, sinabihan niya yung misis niya, sinabihan niya yung kanyang mga anak, and nagpasakop sila. So, hindi lang magpapasakop yung pamilya niya, kundi yung church. Kung siya ang pastor, so pastor na, nagtuturo na, marami pang nagagawa maliban doon. So, second evidence, yung na-extend yung kanilang paglilingkod, pati sa apostle, pati sa missionary. So, kung yung unang evidence nga, active sila nag-isip noon, malamang yung kalawa rin ganun din. Sino nag-isip na huwag kalimutan si church planter nila si Paul? Malamang siya. Kasi active nga mag-isip si Stephanas.
So, naalala ninyo, 2012, and then nung nagkaroon tayo ng 2020, nakalimutan ko yung taon, pero meron tayong okasyon niya sa church na in-invite natin pati sila Pastor Roy at binigyan natin ng acknowledgement yung mga church members na nag 20 years na as members na walang pagtalikod na ginawa. So, syempre may nag-isip niyan. Hindi po church. May isang taong nag-iisip niyan. And kanina lang yung nakita ko yung Facebook ko, yung memories. Ngayon din pala yung araw na inordain po ako as missionary ng Cornerstone, Quezon City. So ibig sabihin 13 years na ako as missionary kasama ng misis ko. So paano natin gagayahin si Stephanas ng pagiging active sa pag-iisip? So, yan ang pagbubulay-bulayan natin. Minsan kasi, ang tendency natin yung umasa na lang tayo sa leader kapag ang leader ay active. Pero hindi kaya ng leader lahat. Kung full-time yung leader, talagang makakaisip siya. Lalo na kung gift niya ministry, marami siyang maiisip maliban sa pag-aaral at pagtuturo. Kaya nagagawa natin na independent ang practice natin annually. Marami tayong activities. And nilatag na yan sa inyo. Kaya kung hindi nyo makipagpatuloy, nasa sa inyo na yan. So ito lang ang paalala ko sa inyo na bawat miyembro, kapag hindi kayo nagkukusa na gamitin ang ipinagkatiwala sa inyo ng naisip o talino ng Panginoon para pahalagahan nyo rin ang mga mahalagang tao sa Panginoon tulad ng pastor, teacher, missionary. Kayo ang nawawalan ng opportunity. Mayroong reward ang Panginoon at pananagutan ninyo yan. So on my part, alam ninyo yan na kahit si Pastor Roy, wala na sa atin. Ang church nagpapadala ng love gifts sa kanya because inaalala natin ang Philippians. So may nag-isip niyan. May nag-initiate niyan. Na dahil sa pagiging active ng isa, ang napapabuti in action is the whole ng church. So, be like Stephanas. Kadalasan naman, isa lang talaga ang nag-iisip. And then, as a whole, as a family, as a body ni Christ or family of God, lahat napapabuti. Kaya maging thoughtful kayo, hindi lang birthdays, hindi lang anniversaries. So, di ba? Nasaway kayo. Nag-birthday yung nagpapagal sa inyo ng manggagawa na preacher. Nag-birthday yung asawa, pero kailangan pa kayo sabihan. So, yan ang ebidensya na mula noon hanggang ngayon, kulang sa thoughtfulness. Hindi na dahilan yung walang trabaho po kasi, estudyante pa lang po kasi ako. Kasi kahit pa man may trabaho na hindi rin, nagiging busy na kaya nakakalimutan na. On my part, applying this,
I led the church para i-honor si Pastor Roy, Doc Ed, si Brother Leo, and Ma'am Joy. Because sila yung mga pioneer na members. And binigyan natin sila ng plaque of appreciation dahil sa 20 years, 2 decades silang members. Nung nag-anniversary ang mother and father namin, again, I took the lead para alalahanin sila, para pagtulong-tulungan namin mga magkakapatid na mabigyan sila ng parangal. Dahil hindi naman everyday makita natin na ang mag-asawa ay nagpapatuloy. Hindi lang sa Panginoon, kundi bilang mag-asawa, ang relasyon nila ay nakapagpapatuloy for 30 years, 40 years, 50 years, 60 years. So, huwag tayo makalimot na ang full-time worker maraming nagagawa kumpara sa part-time worker. Hindi sila equal, hindi sila even. Kahit mag full-time, nakadepende pa rin yan sa tao. Pwedeng isa lang ang gagawin niya, pwedeng marami. Nakadepende nga. Basta malinaw sa iyo, sa Panginoon, sa harap ng Panginoon, ginagawa mo yung activity na yun dahil gusto mo mapatatag ang church. Kaya may Bible quiz, may youth camp, may church camp. Mayroong pagpaparangal sa mga kapatiran tuwing nagbe-birthday, nag-anniversary. I hope pinagpapatuloy niyo yan sa mga bahay ninyo. Wala pong bigat yan na sasabihin mo, hindi ko kasi yung kinalakihan. Bakit? Inspired ba yung kinalakihan mo? Hindi. Biblical ba yung kinalakihan mo? Hindi. O di, basura mo yun. Itrato mo yun as dumi ng hayop, sabi ni Paul. Ang expectation sa atin, nung naligtas ka, mababago ka. So, naging refreshment sila. Sana maging challenge sa atin ito. Maging refreshment tayo sa missionary and sa pastor. Hindi yung lagi na lang, pamumunuan tayo ni Brother Joe, saka lang tayo gagawa. Sana enough na yon na nasaway kayo. Tama na po na yung isip ninyo ginagamit ninyo sa larangan ng pag-aaral, sa school, sa trabaho, pero hindi ninyo ginagamit para sa gawain ng Panginoon. Sayang na sayang mga utak na yan. Mas may takot kayo sa trabaho ninyo, mas may takot kayo sa paaralan, wala kayong takot sa Diyos. Kasi kung may takot kayo sa Diyos, sisiguraduhin ninyo, magamit ninyo yung utak ninyo para sa gawain, paglingkuran ang kapatiran. Tinuro na sa inyo sa Proverbs na ang problema kapag hindi nag-iisip. Kaya kailangan thoughtful, hindi thoughtless. Wala namang bobo na tao dahil lahat pare-pare binigyan ng Panginoon ng utak. Pero meron lang hindi gumagamit o hindi marunong gamitin. So, ebidensya ito na hindi kayang gawin lahat ng missionary, ng pastor, hindi kayang gawin lahat ni Brother Josh. Kaya pagsamahin ninyo yung Synergos at itong si Stephanas, ang hindi kayang gawin, isipin mo yung napababayaan na. So kasama niyan ang misis ni Brother Josh at ang mga kapatiran, ang hindi na kayang gawin, isipin mo, tulungan mo. So, ilan ang kailangan sa isang pamilya na may gift of ministry para maging refreshment, blessing sa missionary? Isa. So, i-summarize na natin. Lahat ng characters na nabanggit ko sa inyo, kung hindi pinaglingkuran ng Panginoon, ang Apostle Paul. Si Martha kay Jesus, si Luke at si Stephanas kay Apostle Paul and the churches. Maliban dito sa tatlo, ang iba pang mga nabanggit sa Bible pero kulang ang information na maaaring ang gift ay ministry ay si Phoebe ng Romans 16:1 at ang 7 deacons ng Jerusalem Church ng Acts chapter 6. Now, punta na ako sa last section. Ano ang ine-expect kapag ang gift mo ay ministry?
Number one, na payo ko sa iyo kapag ang gift mo is ministry is think, mag-isip ka. Isipin mo ang pangangailangan ng church, ng bawat kapatid. Isipin mo. At paano mo ma-address yun? Paano mo maibibigay yun? Paano mo siya matutulungan man lang? So, may mga bago tayong church members na kailangan tulungan. O, ikaw mag-iisip niyan. Hindi yung lagi isusubo sa atin. Okay, think. Yan po ang unang expectation. Kaya kahit gawa ng kamay, mag-iisip ka. Naisip ba ni Mary mag-asikaso para kay Jesus? Hindi. Ang nakaisip si Martha. Naisip ba ng mga ibang doktor na Kristiyano sa panahon ni Luke na gawin yung ginawa niya? Hindi. Siya lang nakaisip. So, kaya po nagkakaiba na. Let's say may 5 sa church na gift ministry, nagkakaiba-ibang gawa because dahil nga dito, number 1, hindi pare-pareho yung tatag na mag-isip, sipag na mag-isip. Alam nyo, yung simpleng na yan na mga activities sa church, hindi yan po magic presto nandyan na. Lahat yan pinag-iisipan. Lahat yan pinag-iisipan. So, bakit naiisip na mayroong buwan-buwan? Sino may mga birthday? Kasi nagsimula yun sa paano mo parangalan, i-honor si member na ito. Siya. Kaya mag-iisip ka, kailan ba ang birthday niya? Kailan ba ang anniversary niya kung may asawa? Ano ba ang ibibigay? Ano ba ang pwedeng magawa natin? Anong wala sa kanya? Ano ang meron na siya na wag mo na dapat ibigay pa? Pag-iisip, thoughtfulness. Napakahalaga ng miyembro sa church na thoughtful. On the other hand, the opposite is walang halaga yun. Hindi nag-iisip. Sabi nga ni Brother Diyos, hindi naman tayo robot. You see? So, may nabaptize na ba ako sa inyo na robot? May binaptize ba si Brother Diyos na robot? Wala. Kung wala, di patunayan natin. Iisip. Ako po, as your pastor, hindi po ako sarado sa suggestions. I listen, nakikinig ako. Hindi po ako nakakatakot lapitan. In my experience, yes, may naranasan po akong ganyan. Na pakiramdam ko, hindi naman open to suggestions, hindi madali lapitan. So, huwag niyo po akong pag-isipan na ganyan. And sa pagkakilala ko kay Brother Diyos, ganun din. Okay? Wala pong turo sa Bible na ang pastor ay perfect. Wala pong turo sa Bible na ang pastor ituturing mong Diyos o Panginoon. Pero meron turo si Peter na ang pastor ay dapat naglilingkod at hindi siya dapat ituturing na Panginoon. So, lapit kayo. Kung may naisip ka, ikaw na may gift of ministry, kung ano ang pwede mo magawa, suggest ninyo o i-present ninyo. Ngayon, maganda yun. Kalooban ng Panginoon yun. So, gawin. Practicing. Kailangan ng karunungan. So, yun po ang una. Anong in-expect sa'yo? Lots of thinking. Lots of thinking. At least ako po, masasabi ko na naparangalan namin, kami mag-asawa, ang magulang namin. Pinararangalan namin sila. High value sila. And pinararangalan na under my leadership, hindi natin kinakalimutan si Pastor Roy, ang pagpapagal niya for 15 years sa Legazpi Church. So imagine ninyo kung ang leader hindi thoughtful, tapos
Kawawa. Napabayaan si Pastor Roy. Pinababayaan natin si Pastor Jed, no? Sila ang mga valuable. Kaya sinisikap natin na kapag si Pastor Jed mag-agree sa invitation natin, lahat, all paid, all expenses paid. Naging practice yan. Under my leadership, and nakita ko po na pinagpala ng Diyos ang church dahil nag-honor ng mga men of God. May isang anniversary tayo, in-invite natin sila pareho, both. So tinanggap natin, and lagi expenses are included. And tayo ay nagbibigay pa rin ng mga regalo sa kanila. Alangan naman po, ako magsasabi pa sa inyo. So napaka-awkward na yun. Nakakatawa na. Kung ako pa ang magsasabi sa inyo na gawin ninyo ito sa akin. Shame on you. Pero sasabihin ko sa inyo, alalahanin nyo rin si Brother Josh. I will not say sa akin, but for Brother Josh. Alalahanin niyo siya. Kung hindi niyo yan gagawin, kayong nawawalan. Alam ko ang katuruan ng Bible on rewards. And tinuro ko sa inyo ang double honor. Exclusive yan para sa men of God. Ang parents nga hindi tinuruan, hindi sinulat sa Bible na double honor ang parents, pero ang men of God, oo. Turo yan ni Apostle Paul. Number 2, na expectation. And number 3, pagsamahin ko, makikita natin to sa turo ni Jesus in Matthew 20. Matthew 20, verse 26 and 20 hanggang 28. But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister. And whosoever will be chief among you, let him be your servant. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give his life a ransom for many. Number 2 na ina-expect sa may gift of ministry, ang model, pinaka-model natin is Jesus Christ. I-pattern mo ang buhay at gawa sa Panginoong Jesucristo na pumunta dito para maglingkod. So si Jesus, I believe na lahat ng gifts, spiritual gifts na sa Kanya. Pumunta daw si Jesus, sabi niya, para mag-minister. So kung yun ang pagpunta niya, dapat titingnan mo ang buhay niya, ipapattern mo ang sarili mo sa Kanya. Kaya hindi after si Jesus of fame. Lagi nag-i-elude si Jesus. Ini-evade niya ang fame. Minsan, on the way sa Jerusalem, trinato siya as king. And tinanggihan niya po yun. Gusto siya ng mga taong gawin na king. The people's king. So, ayaw yun ng Panginoon. So, number 2, ini-expect sa'yo na ipapattern mo ang pamumuhay mo sa Panginoong Jesus. Number 3, verse 26 ng Matthew 20, na paano mo ma-achieve ang greatness? By ministering. So, ibang-iba ang turo ni Jesus sa turo ng mundo. Sa mundo kasi, you will achieve greatness by winning. Achieve greatness by becoming the most beautiful, the most handsome, the richest, pinakamagaling in any field. By defeating ang iba. Yan ang greatness. Pero iba ang turo ng Panginoon. Ang great nasusukat sa pag-minister. So, ang point dito is, kung ang gift mo is ministry, na andito po pala yung opportunity, great opportunity na maging great ka sa harap ng Panginoon, sa mata ng Diyos. Huwag mo nang isipin maging great sa mundo. That will never happen. Mangyari man po yan. Sigurado ako, pinagpalit mo ang Diyos. Pinagpalit ni Brother Josh ang career sa basketball.
pinili niya ang pagtugtog? Dahil by becoming a basketball player, hindi naman niya mapaglilingkuran ng Panginoon eh. Pero by sticking to his instrument, mapaglilingkuran niya ang Panginoon. Ipinagpalit niya yung opportunity na makapasok sa isang orchestra. And pinili niya na mawala yung ganun opportunity dito na lang sa Bicol. Mga radical decisions, gusto ko makita ninyo. Now, ang ginagamit ng Panginoon, may mga ginagawang radical na transformation or decision sa buhay. Na to the world, patas ang kilay ng mundo. Sinayang mo. Yan. Nakarinig na ako niyan, nakarinig ng misis ko, sinayang mo yung opportunity na andyan na ang career sa'yo. Nakapasa na ng exam ang misis ko. Pinagmamalaki na siya ng magulang, na actuary na siya. Oh, mayaman, ang kalakip nun, yayaman. Pero, of course, ang unbelievers, ang mga hindi nagba-Bible, hindi naman nila maintindihan ang turo ng Panginoong Jesucristo. Hindi nila maintindihan ang turo ng Diyos. So, ano naman kung magtaas ang kilay nila? Pansamantala lang yan. Lahat po sila nanahimik nung nakita nila kung paano ang Diyos nagpala sa amin, mag-asawa. Kung isa-isahin ko, mga kapatid, yung mga gawa ng Diyos dito sa amin niya, kulang yung oras. Sumusunod ako because orderly. Ngayon nga, 50 minutes na. Ngayon lang pinakamahaba. Because sinasummarize ko yung 3 parts ng lesson 4. So, ano is in-expect sa'yo? Be great by ministering. You see? Kahit pa hindi na babanggit yung ginawa mo, so okay lang yan. Lahat nakikita ng Diyos, kapatid. Lahat nakikita ng Diyos. Kahit hindi ka na acknowledge, hindi ka na recognize, it's okay. Hindi nakakalimot ang Diyos. Number 4 na expectation. I-pattern mo rin ang buhay mo ng paglilingkod kay Paul. Oo, ang gift ni Paul is prophecy. Pero si Paul, servant ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga niya sa Romans chapter 1, verse 1, paano niya pinakilala ang sarili niya? Servant. Servant nino? Ni Jesus Christ. So kung si Jesus ang pinaka first model ng ministering, si Paul, servant ng Prime Minister. Paul, servant ng Prime Minister na si Jesus. Okay? Hindi ito alam ng mga politiko, ng mga naglilingkod sa national at local. Kaya hindi naman sila mga ministers. Ang Diyos nila, ang mga sarili nilang tiyan para magpayaman, mangurakot. Okay? So, haba pang kwento. Kung isa-isahin ko, papangalanan ko pa po ang mga politiko. Basta alam niyo naman, lahat naman po yan mayroong korupsyon. So, kaya po ang church dapat puno ng paglilingkod. At panglima po, dahil nga po sa lahat naman, kahit may gift ka o wala ng ministry, lahat naman ine-expect tayo ng Panginoon na magsiserve tayo sa Kanya. So ibig sabihin, ine-expect din sa atin na mag-excel tayo sa paglilingkod sa iba. So mag-excel tayo, paglingkuran ng Panginoon by excelling over others. Not in a manner of competition, but higitan mo yung ginagawa ng iba para matulungan mo sila. So maging hamon ito sa bawat isa po. Natapos tayo sa lesson 4 na gift of ministry. So ang susunod natin ay gift of teaching. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa pag-aaral. Pagpalain niyo po ang mga nakinig na sana nakaunawa po sila sa ngalan ni Jesus. Amen.